Ayon sa pamahiin ng mga matatandang nag-aalaga ng pusa, na kapag lumalabas ang dila ng pusa mo, lalo na kung bahagya lamang ito at parabang nakakalimutan niyang ipasok ito pabalik sa kanyang bibig, ito raw ay senyales ng magandang kapalaran at magaanang enerhiya sa bahay. Kaya kapag nakita mong ganito ang ginagawa ng pusa mo, huwag mong galawin at huwag mong baliwalain, dahil suswertehin ka sa araw na iyon. Ayon sa mga pamahiin ng matagal nang nag-aalaga ng pusa, na kung ang isang pusa ay madalas nasa harap ng inyong pintuan at tila nagbabantay, sinasabing hinaharangan niya ang pagpasok ng malas, masamang espiritu, at mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa bahay. Dahil ang pintuan ay sumisimbolo ng pasukan ng biyaya at mga espiritu, at nararamdaman naman ng mga pusa ang mga hindi nakikitang enerhiya. Kaya kapag kusang pinili ng pusa mo ang pintuan bilang pwesto at tambayan, huwag mo itong basta papaalisin, dahil tanda raw ito na binabantayan niya ang inyong kaligtasan, upang mapanatiling ligtas at payapa ang iyong buong tahanan. Alam nyo ba na ang mga Persian cats ay kilala rin sa kanilang mabagal na growth rate bago nila tuluyang maabot ang full adult size? Pagdating sa physical maturity kumpara sa ibang breeds ng pusa, karaniwang umaabot sila ng 2 hanggang 3 taon bago maging ganap na maging mature sa katawan, at may ilan pang umaabot ng halos 4 na taon bago tuluyang tumigil ang kanilang paglaki. Habang karamihan naman sa domestic cats ay umaabot sa kanilang full adult size sa loob lamang ng 12 hanggang 18 buwan o 1 taon o mahigit lamang. Kaya kung hindi pa nag-iinhit ang mga babaeng Persian cats ninyo, ibig sabihin hindi pa ganap ang kanilang full maturity. Pansin nyo ba na maraming pusa ang natatakot tuwing umuulan? Ito ay dahil sobrang sensitibo ng kanilang pandinig at ang malakas na tunog ng ulan, kulog, at kidlat ay nakaka-overwhelm para sa kanila na nagdudulot ng kaba at stress. Maaaring mayroon din silang masamang karanasan noon na nauugnay sa ulan, katulad ng sila ay nabasa at nilamig, o nakarinig ng malakas na kulog noong sila ay kitten pa, kaya nabubuo ang takot tuwing umuulan at mas pinipili nilang magtago at humanap ng tahimik at ligtas na lugar. Kaya kung nararanasan ng pusa mo ang ganitong takot, bigyan mo sila ng tahimik at tuyo na taguan, huwag pilitin palabasin o pagalitan. Kausapin sila ng mahinahon, at manatili kang malapit sa kanila. Ang presensya mo ay malaking bagay, lalo na kung sanay sila sa iyo at humahanap ng comfort kapag sila ay natatakot at kinakabahan. Marumi ba talagang kasama sa kama ang pusa? Ang totoo, hindi. Sa katunayan, may mga benepisyo pa nga ito. Maraming tao ang ayaw patulugin ang pusa sa kama dahil iniisip nilang gumagala ito, tumatapak sa litter box, at puno ng mikrobyo. Ngunit iba ang katotohanan, ang laway ng pusa ay may lysosomes na tumutulong pumatay ng bakterya, at dahil sa masinsinan nilang pag-groom, karamihan sa mikrobyo ay natatanggal. Sa katunayan, ginugugol ng mga pusa ang kanilang oras sa paglilinis ng sarili, katumbas ng parang naliligo ang tao ng halos 30 beses sa isang araw. Bukod pa rito, mas nagiging malusog din ang tao kapag may kasamang pusa. Ang pag-purr ng pusa ay nakakatulong magpababa ng blood pressure, at ayon sa mga pag-aaral, nakababawas ito ng panganib sa atake sa puso. Maaari rin itong mapabagal ang paglala ng demensya, dahil ang paghaplos at pakikipag-ugnayan sa pusa ay nagpapasigla sa utak at nakakatulong magbigay ng ginhawa at positibong epekto sa kalusugan ng isipan. Alam nyo ba na naaalala ng mga kittens ang kanilang mamakat kapag binabrush o gino-groom mo sila gamit ang toothbrush? Ito ay dahil ginagaya nito ang pakiramdam ng paglilinis at pagdila ng inang pusa sa kanyang mga anak. Ang dila ng mama cat ay magaspang at may banayad na pressure, na halos katulad ng galaw at tekstura ng isang toothbrush. Dahil dito nakakaramdam ang kitten ng ginhawa, seguridad, at pagmamahal na parabang inaalagaan muli sila ng kanilang ina. Kaya nagiging kalmado at relaxed sila habang binabrush mo. Kaya sa susunod na i-groom mo ang pusa mo, subukan mo rin gumamit ng toothbrush. Huwag mong iiwan ng mag-isa ang pusa mo sa bahay. Alam mo ba na ang matagal na pag-iisa ay maaaring magdulot sa kanila ng matinding kalungkutan at depresyon? Dahil tulad ng tao, ang mga pusa ay nasasanay din sa ating presensya at hinahanap-hanap nila tayo tuwing hindi nila tayo nakikita. Kaya sa susunod na aalis ka ng bahay ng matagal, siguraduhin may mapag-iwanan ka o kaya bumalik ka kaagad ng bahay dahil ikaw lang at wala ng iba ang inaasahan nila. Ayon sa lumang pamahiin, na kapag natutulog ka at merong pusa sa tabi mo ay hindi ka malalapitan ng kahit anong di pangkaraniwang nilalang, dahil takot ang mga ito sa pusa. Bago daw sila makalapit sa iyo, kailangan muna nilang mabilang lahat ng balahibo ng pusa sa kanyang buntot. Ngunit bago nila ito matapos bilangin, ay muling igagalaw ng pusa ang kanyang buntot upang sila ay malito at mabalik sa umpisa ang pagbibilang. Sa ganitong paraan, aalis sila at hindi na ulit babalik pa at maging mapayapa na ang iyong pagtulog.
Ayon sa matatandang nag-aalaga ng pusa, kapag may alaga kang kulay puti o pure white cats, alagaan mo ito ng mabuti, dahil sumisimbolo sila ng swerte sa pera at kapayapaan sa buhay. Dahil katulad ng isang anghel at sa kalinisan sa puti nitong kulay, kaya nilang magdala ng kadalisayan sa buhay, tuloy-tuloy na daloy ng mga biyaya, at hindi nauubos na swerte sa mga nag-aalaga nito. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga pusa ay hindi lamang mga alagang hayop. Sinasabing may kakayahan silang sumagap at sumalo ng negatibong enerhiya gaya ng galit, inggit at masamang intensyon, na maaaring magdala ng kapahamakan lalo na sa kalusugan ng kanilang mga tagapag-alaga. Sa ilang pagkakataon, may mga naniniwalang kapag may panganib o matinding sakit na nakaambang dumapo sa kanilang mga amo, ay maaaring kusa itong saluhin ng pusa, kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili nilang buhay.